drug lord na si Kerwin Espinosa na inutusan siya ng PNP chief na idawit si De Lima sa illegal na droga. At kaugnay po niyan, makasama natin si former Senator... dito po si, si Laila De Lima. Ito naman ang side ni Laila De Lima na kung saan hinarap niya. Ito ang pagkakaiba ni Harry at ni Laila. Si Laila, inosente, kaya hinarap niya yung mga fake allegations kahit nakulong siya, hinarap niya yung mga peking allegation. Eto si Harry Roque naman, ba't ayaw humarap? Kasi totoo ang mga allegation? Question mark ha? Di ba? Yun ang pagkakaiba ng dalawang ito. Tara, pakinggan natin kung itong nangyayari kay Harry Roque. Karma niya yan. Gisa ginawa nila kay Laila De Lima. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Jovi, tsaka sa mga nanonood sa programa niyo ngayon. Attorney, nung Friday, nakausap na kayo ng mga kasamahan namin dito sa One News 1PH. Very fresh pa yung mga data or details from sa mga investigation. Ngayon, nakapag-weekend na. Kayo na umaga, na-quote kayo at sinasabi niyo, you feel good o I feel good ang inyong quote after how many days. Ba't yung po ito nasabi at ano po ba yung mga narinig niyo doon sa, o nabasa niyo na tungkol doon sa mga pronouncements para masabi niyo, I feel good? Talaga namang I feel good, Jovi, dahil nga ano yan yung continuation yan, yung naging vindication ko. Alam nyo naman na kung anong pinagdaanan ko, alam nyo naman na kinasuhan ako ng kung ano-ano, mga trumped up charges. Grabe yung patong-patong rin na involved daw ako sa illegal drug trade at nakita nyo naman, nabasura na po yun lahat at nakita nyo na rin. Grabe nabasura lahat pero nakulong pa rin siya. Isa rin ako sa mga tao naniwala nandun dati kay kila Digong Pero isang malaking kwento lang pala ang lahat. Nakakairita. Yung ilan-ilan sa mga naging witnesses against me ay mga nag-recant o kaya nag-signify ng kanilang intention to recant. Nagpadala po sila ng sulat doon sa judge na nag-handle ng last case ko. So ito, continuation ito ng aking vindication. It's very redeeming for me. Because that's what I've been saying all along. I've been maintaining my innocence all this time. So ito ngayon, isa na naman na personalidad, itong si Kerwin Espinosa, supposedly self-confessed drug lord siya nung nag-appear siya before the Senate inquiry noong 2016. Although sinasabi niya ngayon na pinilit lang daw siyang aminin na siya ay isa siyang drug lord. Ang masasabi ko naman dyan, yung tungkol sa pagkaka-drug lord niya, hindi natin alam yon. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Although sinabi niya na napilitan lang siyang i-admit yan. Ang nakakasiguro lang po ako ay tungkol sa akin. Kasi nakakasiguro po ako na nung may mga sinabi siya nung Senate hearing in 2016, ay kasinungalingan lahat yun. Yung pagtuturo niya sa akin na protector daw niya ako ayun na nga, kasi nga, tinakot nga po nila Bato. Di umano. Ate Lucy, shoutout diba? Ate Melanie, good morning. Imagine that, 7 years, Ate Grace. Diyos ko. Tapos tinakot lang pala si Kerwin para ituro rin to si De Lima. My God. Tapos dahil pa nga dito sa case na ito, kaya nanalo yung si Bato tapos si Bongo di ba? Ginamit nila yung ni De Lima. Kaya naging mga senador yung mga taong yan. Now, sigurado ako doon. So ngayon, siya na mismo. Shout out Mr. Bob's TV. Amin niya po, yung pag-recant niya, ng mga sinabi niya sa akin, ay nangyari na po yan nung sa mga kaso niya. Kasi meron din siya mga kaso. So ang nakarating sa akin noon ay nag-submit din siya ng affidavit ata yon sa korte o kaya nag-testify siya doon na hindi totoo yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Although ngayon lang po natin narinig publicly na tinuturo niya si then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa na nasa likod sa pag-coerce sa kanya na idawit ako dyan sa illegal drug trade. So para sa akin, napakahalaga nun. Kasi kahit naririnig ko na po yun na may kinalaman si then PNP Chief Bato dyan sa mga
Oh, kung narinig-rinig na to ni De Lima noon pa, ibig sabihin talaga pag mga ganyan ng kwentuhan, ang taas ng tsansa na totoo ano. Ang taas ng chismis maging totoo ano. Pero hindi lahat ng chismis totoo hindi lahat. Project, dyan kina Kerwin Espinosa, tsaka yung iba pa na nag-appear doon sa Senate inquiry. Senator So, Laila? yes, Joey. Sisingit na ako doon, Senator Laila. At dahil yun na nga, parang lumilinaw na sa inyo yung koneksyon. At nung Friday, sabi niyo sa aming mga ibang programa na pinag-iisipan niyo ang pwede niyong iihain na kaso. Pero ngayon ba, 3 days after, meron na ba kami pwede makuha sa inyo na plano, na konkreto, doon sa ihain niyo pong kaso labang kay Senator De La Rosa? Mamayang hapon po, mga bandang 4:00 ay makikipag-meeting po ako sa mga abogado ko. Pag-uusapan po namin yan. But of course, my first thought was, meron na yung talagang diretsuhan na nagtuturo kay Senator Bato at under oath pa yon, at meron din siyang affidavit tungkol dyan, at pwede rin magkakaroon pa siya ng iba pang mga, let's say, supplemental affidavit na siguro mas detalyado yung kanyang mga sasabihin. Then we will most probably file a case against Senator Bato. Yun po ang nasa damdamin ko, yun po ang nasa kaisipan ko. Tama lang kasi sa tindi ng ginawa nila noon sa akin. Kaya nga. Na kapag almost 7 years of unjust imprisonment based on false charges. Okay, so needless to say ba ito, Attorney De Lima, na si Kerwin ay magiging malaking parte nitong sakaling ihahanda niyong kaso laban kay Senator Bato? Opo, kasi direct and personal knowledge po yung sinabi niya. Siya mismo, nandun mismo si Senator Bato, yung kung napakinggan ho natin yung kwento niya. So diretsohan na tinuturo niya si Senator Bato. So malaking bagay po yon. Okay. Attorney De Lima, hiramin ko yung yung inyong expertise sa batas, Delikado rin si Bato Ang sakit ng ulo ni Bato at Bongo ngayon. Dahil at saka kayo naging senador, kaya nakita nyo kapag merong nagbibigay ng testimonya sa mga hearing na ganyan. Pasabog yung masasabi ng mga naging pahayag ni Ginang Garma sa lower house noong Biyernes. Pero after 2 days, may mga ibang pundits po na nagsasabi na parang medyo safe din para hindi talaga parang sobrang strong na case yung maihahabla dun sa mga dapat habulin. Pero sa inyo pong tingin, lalo at parang hindi daw masyado na-connect yung EJK, lalo doon sa kailang principal na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyo tingin ba, sapat yung mga nasabi doon o naihayag para habulin ang mga dapat habulin? This is what I can say. Pag tingnan niyo po sa affidavit niya, ay malakas. Yung sa affidavit niya, kasi diretsohan na tinuturo niya si former President Duterte na siya yung tumawag one day na pinapunta pa siya sa kanya at nagpapahanap ng pwedeng mag-handle ng pag-implement ng war on drugs based on the Davao model. Tsaka yung pagturo niya kay recently resigned NAPOLCOM Commissioner Leonardo na siyang naging point man ng project na yan, yung Duterte model ng war on drugs since 2016. At saka yung tungkol nga doon so kung ano yung reward system. Biyernes. Pero after 2 days, may mga ibang pundits po na nagsasabi na parang medyo safe din para hindi talaga parang sobrang strong na case yung maihahabla dun sa mga dapat habulin. Pero sa inyo pong tingin, lalo at parang hindi daw masyado na-connect yung EJK, lalo doon sa kailang principal na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyo tingin ba, sapat yung mga nasabi doon o naihayag para habulin ang mga dapat habulin? This is what I can say. Pag tingnan niyo po sa affidavit niya, ay malakas. Yung sa affidavit niya, kasi diretsohan na tinuturo niya si former President Duterte na siya yung tumawag one day na pinapunta pa siya sa kanya at nagpapahanap ng pwedeng mag-handle ng pag-implement ng war on drugs based on the Davao model. Tsaka yung pagturo niya kay recently resigned NAPOLCOM Commissioner Leonardo na siyang naging point man ng project na yan, yung Duterte model ng war on drugs
since 2016. At saka yung tungkol nga doon so kung ano yung reward system, ano yung mga binibigay, yung amount na binibigay, it ranges from 20,000 to 1 million depending on the bracketing. So doon on the face of the affidavit, malakas na pasabog. Ang naging problema ko lang nung nakita ko, although I wasn't able to really watch the entire proceedings, medyo inantok na po ako noon nung maghahating gabi na, Yeah. ay nakita ko na doon kasi sa mga questioning ng mga sa Quadcom, ay may mga parang wini-withhold pa siya. At lagi siyang parang nag-disown ng personal knowledge sa karamihan ng mga sinasabi niya. Kaya nga it led someone in the Quadcom, I'm not sure if it was Congressman Barbers or Congressman Acop o silang dalawang nagsabi na nabasa na nga yung paa mo. So dapat ano na rin yung kumbaga maligo ka na. Maligo ka na, sabihin mo ng lahat. Yung kailangan yung anuin mo na rin na ulanan ka, yung lahat na. So siguro pero naiintindihan naman natin yan kasi syempre ayaw naman niya ma-implicate ang sarili niya. Yes. In fact, doon sa angulo about diretso daw si then Colonel Leonardo kay Bongo, doon kumukuha nung para sa reward system ng mga every kill ay yung parang umiiwas siya sa pag-aamin na siya ay talagang close din sa dating Pangulo. Na umiiwas siya dun sa pag-aamin na posible nakasama rin din siya sa Special Task Force. Yeah. Because in the first place, ay siya nga yung pinatawag at pinapunta nung una ni then President-elect. Siya yung middlewoman kay Bongo at kay Leonardo nung una. Pero nung pagtagal, nakadirekta na daw si Leonardo. Ganun yung kwento eh. In May 2016. Oy ate, thank you ulit sa 480 super sticker. Maiwasan. Good morning ulit. Thank you sa pakape mo po ulit. Thank you ate. Kita ko nga yung super chat eh. Puro ikaw. Thank you ate. Thank you to masya laging magpapalipad. Thank you. Yun na ang magiging impression natin, hindi lang si Colonel Leonardo, kundi siya mismo kasama doon. And they were perceived to be really among the closest, among the PNP officers then. Sila yung perceived to be among the closest to the former president. Yes. So, may kulang sa ganong aspeto. May mga anggulo, may mga aspeto, may mga detalye. Pero parang meron ata executive session na ni-request si Garma. Ewan ko kung pinagbigyan. Kasi kung pinagbigyan yon, may mga bagong revelasyon na mangyayari dyan. Oh, ang tanong nga natin ngayon kung attend sa Quadcom ngayong week si Leonardo eh. Si Leonardo na naman ang bagong susi. Oh, may ma-unlock na naman tayo ng bagong pinto o malalaman sa kwento ng mga taong ito, 'di ba? Kung umattend, hindi natin alam kung wala na, hindi natin alam kung asan. Ang tanong diyan kung umattend. Doon sa testimonya na ayaw niyang umamin ng personal knowledge or personal participation. Mas magiging malakas sana kung siya mismo ay aaminin niya na kasama siya doon. But of course, she has to think also of herself. She has to save her own skin. Yes. But for purposes of the basic information there about the structure itself, the financial and the operational structure of the drug war, especially with respect to reward system, ay ito ay napakahalaga, lalo na doon sa investigasyon ng ICC. Yeah, noted po yan. Okay, so ihintayin natin kasi alam natin may part 2 pa yan, yung kanyang mga pasabog sa Friday daw. Pero This balikan ko lang Friday panghuli na lamang, Attorney De Lima, yung tukol dun sa pag-uusapan nyo ng inyong mga abogado mamaya, tukol dun sa pwedeng kasong kaharapin ni Senator Bato de la Rosa. Meron pa ba, aside from him, meron pa bang mga personalities na tinitingnan nyo na pwede na idamay dito sa pagkakaso na ito? Ongoing na po kasi sa gayong preparasyon ng aking mga lawyers. Mula nung nabasura na po yung last case ko, ay inuumpisahan na po nila yan. Yung build-up, yung pag-craft ng complaint, and kung ano mismo yung mga ifa-file and against kung mga sino-sino. There would be several individuals na makakasuhan doon sa tingin namin based on information and based on evidence na may
kinalaman sila dun sa mga gawa-gawang kaso na yan. Nako, Bato, handa ka na ha. Magiging busy ka rin, Bato, ha? Ha? Kung ako sa'yo, Bato, wag ka na lang tumakbo.